Hello kasangga. Day 50 na ng ating kasangga vlog challenge. Oops, kung ngayon lang tayo nagkita kasangga, ako nga pala si Kasanggang Jumil, ang machinist entrepreneur dito sa bansang. Bakit entrepreneur kasangga? Kasi meron tayo kasanggang sinusolusyonan dito ang bagay na magpapabago ng ating buhay. Kasangga, kasi dito sa ibang bansa, meron tayong sitwasyon ditong kalaban natin ang kahirapan ng ating sitwasyon. Yun yung kalaban natin na akala natin at hindi natin napapansin. Yung kahirapan ng ating sitwasyon ng paulit-ulit ng ating pang-araw-araw na ginagawa, natatrap tayo doon kasangga. At hindi madali ang buhay dito sa ibang bansa kasangga, hindi madali. Most of the time, puspusan tayo laging kumayod at magtrabaho para mabuhay tayo dito ng maayos. At naniniwala ako kasangga na tanging pagninegosyo dito ang magpapaalis sa atin sa sitwasyon na iyon. Opo, magnegosyo tayo dito ng legal sa ibang bansa. Yung negosyong mapapalaki natin at madadala natin sa mas mataas na scale. Simula ng maliit pero may pangarap kang malaki kasangga. Yun yung magpapaahon sa atin sa kahirapan dito. Kaya magnegosyo tayo dito ng legal sa ibang bansa kasangga. Yun yung ang pinaniniwalaan kong magbabago ng ating buhay. Kaya kung naniniwala ka doon kasangga, na yun lang din yung way para at possible way na doable na magbabago sa ating buhay dito sa ibang bansa na magpapaangat sa atin dito. Kasangga, samahan mo ako at sama-sama natin solusyonan yung kasangga. Kaya inaanyayahan kita kasangga mag-join sa KAUPE. Punta ka na doon kasangga sa ating Facebook group, KAUPE, at marami tayo kasanggang pagtutulong-tulungan na masolusyonan yung kasangga. At nandito ako kasangga para tulungan ka din at gabayan ka at magtulungan tayo kasangga na magawa natin yan. Kaya join ka doon kasangga at mag-follow ka na rin kasangga dito sa ating Jumil Ignacio Office kasangga. Magpalaman muna tayo mga kasangga. Palaman tayo ng strawberry jam saka itong butter. Alam niyo ba kasangga, hanggang ngayon ay nag-iisip pa din ako ng anong pwedeng produkto ang aking pwedeng ibenta na pwedeng pagkakitaan. Kung sa produkto kasi kasangga, maglagay muna tayo ng butter, tapos nakakuha lagyan ng strawberry. Kung sa produkto kasi kasangga, ang daming pwedeng gawin. Sa dami na ng available ngayon sa YouTube, at ano naman talaga, pwede mo nang simulan. Pwede mo nang testingin. Pero pag sa pagkain kasi kasangga, tutuusin, YouTube mo lang, di ba? Tapos ang dami ng Pero sa pagkain kasi kasangga, dito sa Australia kasangga, ang isa sa para sa akin pagdating sa pagkain, para sa akin, ang isa sa pinakamahirap simulan na negosyo dito sa Australia. Dahil tayo kasi kasangga, natutunan kasi sa pagninegosyo kasangga, yung ating start on what you have. Yung kung ano yung meron ka ngayon, kung anong nandyan at meron ka ngayon na kaya mong gawin, yun na yun. Start ka doon. Kasi sa negosyo naman, hindi importante ang kung gaano ka kaliit nagsimula. Ang importante kasangga sa pagnenegosyo, kahit maliit ka nagsimula kasangga, pero may malaki kang pangarap. Kasi kahit na malaki yung negosyong sinimulan mo, pero wala kang pangarap dyan at maliit ang pangarap mo sa negosyo mong ginawa, hindi pa rin yan magiging matagumpay kasangga. Kaya sa negosyo kasangga, pinaniniwalaan ko na at natutunan ko na wala yan sa laki at liit ng sinimulan mo. Ang tanong dyan ay kung gaano kalaki ang pangarap mo sa sinimulan mong negosyo. Kaya ngayon kasangga, kaya ko naman nabanggit na ang pagkain ang sinasabi kong isa sa pinakamahirap simulan dito sa Australia dahil sa prinsipyo ko kasi kasangga na natutunan na start on what you have. Tulad ng sinimulan kong lawn mowing business. Yung lawn mowing business kasangga, dahil may prinsipyo akong start on what you have, o magsimula ka na sa kung anong meron ka. Kaya ako sinimulan ang lawn mowing business. Sinimulan ko yan na kung anong meron lang ako ngayon. Yung pagkain kasangga dito sa Australia, pagdating sa foods, oo, makakapag-start on what you have ka, magluto ka lang dyan, di ba? Pero tayo kasi kasangga, seryoso kasi tayo sa pagninegosyo kasangga. Hindi ko yung tinatsambahan kasangga. Seryoso tayo sa pagninegosyo dito sa Australia. Dahil kasangga, ni-figure out ko dito kasangga kung paano talaga magnegosyo ng legal kasangga. Na talagang ma-figure out ko kung paano yung talagang step by step kasangga na pagnenegosyo. Dahil meron ako kasanggang mission kasangga na gustong gawin na
maituro ko rin sa mga normal na nagtatrabaho dito sa ibang bansa, dito sa Australia, ang aking pinagdaanan. Kasi hindi kasi kasangga norm dito sa Australia na yung mga katulad natin na mga skilled worker, katulad ko isang machinist, na magninegosyo. Hindi yun normal kasangga dahil normally, pag tayo dito skilled, okay na kasi tayo eh. Ako masasabi ko, kung sa sahod lang naman kasangga, okay na ako. Buhay na ako forever kung sa sahod lang naman. Pero hindi kasi norm na machinist ka or skilled ka o kung ano ka man, welder ka man, mekaniko ka man, o ano. Hindi yun norm na magtatawid ka sa pagninegosyo habang nagtatrabaho ka. At pinapatutunayan ko yung kasangga na madaling mag-jump sa bagay na yon kung gugustuhin mo. Hindi madali ang proseso, oo. Pero madali at doable na at pwede na mag-jump sa ganong klaseng mundo na from nagtatrabaho ka, pwede ka rin magnegosyo. At yun yung pinapatunayan ko kasangga na mission ko na sa mga may pusong at gustong magnegosyo rin dito sa Australia na mga Pilipino kasangga na gawin yun, gusto nilang gawin na magnegosyo din. Hindi na sila magsisimula from zero. Mission ko kasangga at ninanais ko na ako yung gumabay sa mga kasangga na gagabayan ko sila na kung paano din ang mga proseso para makapagsimula sila dito. Dahil ang hirap kasangga ng magnegosyo dito sa Australia, bukod nga sa requirements, ang hirap talaga kasangga sa pagninegosyo, yung wala kang kasama kasangga. Yung wala kang mapagtanungan, yun yung mahirap sa pagninegosyo kasangga. Yung walang nag-guide sa'yo. At dito sa Australia kasangga, isa yun sa mga naranasan ko na walang nag-guide sa akin. Kaya kung wala dito, ako na ang gagawa nun para sa mga susunod pa na mga kababayan natin na gusto rin magnegosyo dito. Ako na yun. Kaya hanggang ngayon, pinipigure out ko pa din kung paano yung magiging kalakaran o setup o process ng ating mga ginagawang pagninegosyo ngayon. So, ang food business kasangga, isa yan sa tinuturing kong isa sa pinakamahirap. Iisipin mo, madali lang gawin food business na magluto ka lang, di ba? Pero ang sistema ko kasi kasangga, tayong mga normal na nagtatrabaho dito na skilled, hindi kalakihan ng ating sahod. Oo, mabubuhay tayo sa sinasahod natin. Makakapag-ipon tayo kahit papaano. Mabubuhay tayo sa pagiging skilled worker. Kasi okay naman ang sahod natin eh. Okay na tayo eh. Kaya lang kasangga, pagdating sa pagnenegosyo kasangga, hindi tayo bubuhayin ng ating naipon sa pagninegosyo kasangga ang sisimulan natin sa pagkain. Dahil sa pagkain kasangga, kailangan mo ng sapat na ipon para masimulan yan. Dahil sa sobrang daming requirements ng food dito kasangga, pag-process mo pa lang yan, tuyo na yung tinatago-tago mo dyan. Bukod pa sa mga requirements na yung kasangga, sobrang daming permits na ano. Basta kasangga, nasasabi ko yan kasi dinaanan ko na yan ng mga unang-unang sinubukan ko yan. Kaya kasangga, isa yan sa tinuturing kong mahirap simulan. At pag nasimulan mo yung kasangga, talagang hindi pa rin madali dahil kailangan mo ng talagang proper na dyan na compliance. Basta kasangga, hindi tulad ng... Kaya ako kasi sinasabi kasanggang mahirap yan dahil kung sa pagluluto lang kasangga, magluto lang ako ngayon, pwede ko nang ibenta yan, di ba? Luto lang ako ngayon, pa-orderin ko na yung ating mga kaibigan dyan. Okay na. Pero yung sinasabi ko kasi kasanggang business o negosyong tinuturing ko ay yung legal nga na legal kang mag-ooperate na dito sa Australia at hindi ka na patago-tago. Kasi kung patago-tago lang naman kasangga, ora mismo, ngayong araw, kaya ko nang gawin yan. Halutuin ko lang si Kati dyan ng masarap na pagkain dahil masarap naman magluto si Kati. At ibenta ko na agad sa mga kaibigan ko, okay na yun eh. Pero hindi kasi yung kasangga yung ating, ang ating kasangga, kung ano talaga yung legaling mag-aano tayo dito, operate. Dahil everything kasi dito sa Australia, kung gusto mo talaga at may malaki kang pangarap, everything, lahat dito ay legally. Hindi ka pwedeng magbenta ng pagkain lang dyan ng hindi ka legal dahil mayayari ka sa gobyerno o sa batas once na
may madali ka dyan sa pagkain mo na yan. May sumakit lang ang tiyan mo dyan at sa binintahan mo at nalaman na yung diyari ka na, di ba? Okay yun, yung pabenta-benta ng sa mga kaibigan, okay yan, bilang panimula. Pero, once ginugusto mo ng maging legally, hindi na pwede yun na ganun pa rin yung diskarte mo. Kailangan mo nang maghanap ng way talaga para makunan mo ng permit yan. Yes, naniniwala ako na para matesting mo yung pagkain mo ay yun yung ating mga diskarte. Magluto ka dyan, binta mo na kaagad. At yun yung nire-recommend ako din. Pero sa pag gusto mong magparehistro na, yun yung sinasabi kong at seryosohan ng trabaho yun. Yun lang kasangga, nabanggit ko lang kasi hanggang ngayon pinipigure out ko pa rin kung ano yung gusto kong gawin na masisimulan ko na agad na doable na sa ngayon. Dahil everything kasi dito sa Australia ay kailangan ng permit at para makapag-operate ka. No? Kailangan i-register mo talaga ng maayos. Kaya hindi natutunan ko na hindi na lang din basta-bastang sige lang ako ng sige. Iniisip kong maigi kung ano ba yung pwedeng gawin kong product na makakapag-serve sa mga raming tao na namumroblema sa ganong klaseng sitwasyon. Kasi kasangga, mas magandang simulan mong negosyo kung ano yung pinoproblema ng madami at doon mo simulan na solusyonan yung problema nila at hindi ka magsisimula sa produktong gusto mo lang. Yan kasangga, yun lang yung akin na ibahagi ngayon dahil na-realize ko lang habang nagkakape-kape tayo. Pasok na tayo kasangga. Hello mga kasangga. Pupunta tayo ngayon kasangga sa song practice ng choir. Kain muna tayo ng konti. Subo muna tayo ng konti. Kauwi ko lang galing trabaho at naligo muna ako. At papunta na tayo maya sa song practice. Attend tayo. At ngayon din ay anniversary din ng ng choir. Kaya medyo may konting handaan din. Pero gutom na kasi ako kaya medyo kakain na rin ako ng konti. Ayun yung dadalhin namin yung share namin sa sa aming family. Gumawa si Kati ng embutido. Yun yung aming share plate. Mga kasangga, tara, kain mo tayo mga kasangga. Hello mga kasangga. Dito tayo mga kasangga sa practice. Song practice. Dito tayo. Si Kuya Mon. Mga kasangga. Song practice muna tayo mga kasangga.